Ramil Madriaga, muntik nang mapatay sa loob ng BJMP. Si Vice President Sara Duterte, ipakukulong lahat ng naninira sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat, na imbag ni Aldaw, kadakayuan, kakabsat, and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna tayo kay Bonifacio Valete na taga United Kingdom at kay Manuel Padilla. Uy, tokayo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating munting channel. Ayon po sa nabasa kong balita, muntik nang mapatay si Ramil Madriaga sa loob ng BJMP at ang nagtangka sa kanyang buhay ay allegedly Sara Army, according to New Intel. Nako, kapag ganyan ang balita, kailangan pong bigyan ng seguridad si Ramil Madriaga. Dahil alam naman po natin, kapag natuloy ang kanilang maitim na balak laban kay Madriaga, wala na pong makakapagsalita. Wala na magpapatunay doon sa mga aligasyon ni Madriaga kay Sara Duterte. And to think na dinimanda ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Ano to? Para kunyari wala silang kinalaman kung sakaling napatay si Ramil Madriaga? Kapag may nangyari kay Madriaga, alam na po natin kung sino ang dapat nating sisihin, kung sino ang mga salarin. Pero dapat po hindi umabot sa ganun. Dahil si Madriaga po ay isang napaka-importanting tao pagdating lalo na sa impeachment ni Sara Duterte. Siyempre, ayaw mangyari yan ni Sara Duterte. Kailangan mapatahimik itong si Ramil Madriaga. Ang dami na kasi nilang paraang ginawa. Hindi nga ba't sabi ni Pebbles Talaquera, itong si Sara Duterte ay bumisita sa BJMP. At ang sabi-sabi, di umano, ay pinapakiusapan na huwag nang tumistigo nitong si Madriaga laban kay Sara Duterte. At meron pang lumabas na balita. Sabi dito sa One News, Vice President Sara Duterte's alleged former aide Ramil Madriaga reportedly received a massive bribe offer to stop testifying against the Vice President. Yan po ang sabi ng kanyang abogado. Sa isang interview sa One News Historicon, Attorney Raymond Palad, Madriaga's legal counsel, said the offer ranged from 500 million to 1 billion pesos. According to Palad, Madriaga was told he did not need to recant his previous statements, but he should refrain from testifying against VP Sara. May 500 million to 1 billion dito. Name your price. You don't need to recant. Basta wag ka lang magtestigo. Yan po ang sabi ni Palad na sinabi di umano ni Madriaga sa kanya. Madriaga, however, told his lawyer he would continue to testify despite the bribe offer. The offer reportedly came via a phone call in February just before Valentine's Day. Palad said, the bribe attempt came from groups supporting Sara Duterte. Ang recollection ko sa pag-uusap namin ni Madriaga, kung hindi niya classmate sa College of Law, kasamahan sa isip o yung Inday Sara is my president. Madriaga had previously claimed he served as VP Sara's bagman during her 2022 election campaign. So mabuti naman at hindi nagpasilaw si Madriaga dito sa napakalaking bribe o suhol para wag na lang siyang tumistigo. Hindi naman daw kailangan mag-recant or bawiin, pero wag na lang tetestigo. Kasi alam niyo po, dito sa magiging impeachment trial ni Sara Duterte, lalabas at lalabas po si Madriaga. At sinabi na po ni Ramil na siya ay handang tumistigo laban kay Sara Duterte. Although iginiit ni Sara Duterte that Ramil Madriaga was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney Arquilala of Isip Pilipinas. Pero bakit parang taliwas ito sa mga naglalabas sa videos saka sa mga pictures na magkasama si Sara at si Ramil? At mayroong isang event na hinahanap pa ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Pero maganda yan magkademandahan na para magkaalaman na. Sino ang nagsasabi ng totoo?
Si Sara Duterte o itong si Ramil Madriaga? At buti nga may isang pagkakataon na haharap si Sara Duterte dahil kapag nag-umpisa itong demanda niya kay Ramil Madriaga, kailangan niya ng sumipot at mag-testify under oath. At malalaman din natin kung magba-back down ba or uurong itong si Madriaga. Pero kung mayroong nagbanta sa buhay ni Ramil Madriaga, kahit na yung 18 ex-Marines daw ay nakakatanggap na ng threat sa kanilang mga buhay. Gaya-gaya po tumayan. Kailangan magkapareho sila ng senaryo. Kung yung si Madriaga ay may nagbanta, although confirmed, na talagang muntik nang magtagumpay yung kikitil sa buhay ni Madriaga, siyempre hindi papatalo yung 18 ex-Marines. Meron din daw sila natatanggap na mga death threats. Pero bakit parang ayaw sumailalim sa investigasyon itong 18 ex-Marines? Lalo na at sila ay sinampahan ng kaso ni Eduardo Año. Ayon po dito sa balita, National Security Advisor Eduardo Año filed criminal complaints against 18 former Marines. Lawyer Levito Baligod and former Congressman Mike Defensor for allegedly linking him to the supposed delivery of money to public officials. The respondents face charges of cybercrime and unlawful publication and statements before the Department of Justice. Año said he would also pursue separate complaints for cyber libel and perjury. Sabi ni Año sa isang interview, I was really surprised and of course, I am mad over their malicious imputations. Pero ako, halata ko kagad na something is fishy about this group. Mantakin nyo ang ginawa nila. Nung uumpisahan na yung hearing para malaman yung sufficiency in form and substance ni Sara Duterte, lumitaw tong 18 to. At nandamay pa ng mga pangalan ng mga kongresista para manggulo. At doon nga sa hearing ng House of Representatives, may mga pumapalag na parang gustong palabasin na dapat hindi matuloy yung investigasyon, na dapat hindi matuloy yung hearing, kasi hindi daw magiging patas dahil may mga miyembro ng Justice Committee na sangkot sa anomalya. O nakita nyo na? Pinagpipilitan nila na hindi magiging patas yan dahil may mga miyembro dyan ng Justice Committee nakatanggap ng mali-malitang pera. O hindi nga ba, yun yung isa sa mga bagong script ng mga DDS, palitawin na hindi magiging patas yung hearing na yan. Sabi nga ni Rowena Gonson paano nga naman makakakuha ng patas na pagdinig at boto ang VP kung ang mga huhusga ay allegedly nakatanggap ng mali-malitang pera? Allegedly pa nga lang Ibig sabihin, hindi pa sigurado. Pero bakit nila itinapat kung kailan mag-uumpisa yung hearing para sa impeachment ni Sara Duterte? At idinabay pa ng mga pangalan ng mga kongresista. O hindi ba? Anong iisipin ninyo? Akala namang grupong ito, tatanga-tanga at bobo ang mga Pilipino na hindi makikita yung kanilang agenda, yung kanilang motibo kung bakit sila lumitaw ngayon. Pero teka muna, naalala ko, napanood nyo ba yung video ni Sara Duterte kung saan sinabi niya na matagal na nilang alam na may nangyayaring hocus-pocus diyan sa mali-malitang pera niyan? Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Hindi ba? Sabi ni Sara Duterte, pagkaupo pa lang daw nila ni President Bongbong Marcos sa kanilang pwesto, ay narinig na nila yung bulong-bulungan na yan tungkol sa mali-malitang perang idinideliver sa kung sino-sinong mga opisyalis. Anong ibig sabihin? Panahon pa ng tatay niya, meron na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Kasi sabi niya kauupo pa lang nila, narinig na nila, matagal na nilang alam na merong ganyang kalakaran. So, ibig sabihin, walang kinalaman si President Bongbong Marcos dyan. At yan ay nangyari nung panahon pa ni former President. Tapos sasabihin ng mga ex-Marines na hindi na daw nila masikmura ang korupsyon
Oy, bakit nung panahon ni Ex-Digong hindi kayo naglitawan? Bakit ngayon lang? At bakit hindi sila sumabay nung nagsalita si Gutesa? Bakit inabot pa ng matagal bago sila naglitawan? O nasa na si Gutesa ngayon? At hindi lang si Anyo ang magdidemanda. Sabi sa balita sa GMA News, former Senator Antonio Trillanes IV filed criminal complaints against Attorney Levito Baligod, former Representative Mike Defensor, broadcaster Jay Sonsa, former NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, vlogger Kathy Binag, and the 18 alleged former Marines. Maganda yan. Dinimanda si Ramil Madriaga. Dinimanda rin itong mga ex-Marines. Nagdemanda si Eduardo Año. Nagdemanda si Sunny Trillanes. So maganda, di ba? Magkaalaman na kung sino ang mga nagsasabi ng totoo. Pero teka muna, bakit itong mga ex-Marines na to, parang ayaw sa investigasyon? Dahil sabi dito, ayaw sa investigasyon ang mga tanim witness. Gusto taong bayan daw ang magdesisyon. Ngayon maliwanag na, walang katotohanan ang pinagsasabi ng mga ito. Ako rin di ako naniniwala eh. Yung timing na lang kasi. Hindi ba't gusto lang nilang lalong guluhin ang magulo ng sitwasyon? Pero okay yan. Magdemandahan na para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. At para malaman din natin kung sino ang nanlilin lang sa publiko. Dahil sabi ni Sara Duterte, ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaaring hayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Pero ang tanong, bakit kaya ngayon lang? Matagal-tagal nang lumabas itong si Ramil Madriaga. Dapat noon pa, nagdemanda na siya. Porke naamoy siguro ng kampo ni Sara na matutuloy ang impeachment trial niya. Ito na, nagdemanda na siya. Dahil isa si Ramil Madriaga na testigo. Uy, teka muna, hindi lang si Ramil Madriaga ang balak sampahan ng demanda nitong si Sara Duterte. Dahil sabi dito, VP Sara, balak magsampa ng kaso laban sa mga bumabatikos dahil sa umano'y maling paratang. At sabi ng kanyang abogadong si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ang pangalan niya. Ready na po siyang lumaban. So ganun. Nanakot pa sila na hindi lang si Ramil Madriaga ang kanilang kakasuhan, kundi ang mga naninira daw sa pangalan ni Sara Duterte. Oy, balat sibuyas? Si President Bongbong Marcos nga eh. Kung banatan ng mga DDS ganun-ganun na lang below the belt na nga Tapos si Sara, ididemanda yung mga naninira sa kanya. Pero pwede po bang kasuhan ni Sara Duterte yung mga bumabatiko sa kanya? At pwede po ba talagang batikusin ang ating mga government officials, lalo na at may nakikita tayong mali sa kanila? Ang sagot po dito, yes, it is legal and constitutionally protected to criticize the Philippine government and its officials under Article 3, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution, which guarantees freedom of speech, expression, and the press. This right is vital for holding officials accountable, and the Supreme Court has noted that the public officials should not be onion-skinned to criticism regarding their duties. So, protektado po ng batas yung mga taong bumabatikos sa ating mga government officials. Kaya nga itong mga DDS ganun na lang batikusin si President Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi porke meron tayong freedom of speech, expression, and the press, aabuso po tayo. Meron pong hangganan yan. Pwede po silang batikusin sa kanilang trabaho. So kung babatikusin nyo ang presidente, ang vice-presidente, ang senado, ang kongresista, dapat po in line with their works. Pero kapag personalan na at labas na po sa kanilang line of duty, pwede na po kayong makasuhan. So hindi po porke sinabing po pwede, aabuso po tayo. Lalo na kung may kasamang mali siya yung inyong pagbatikos.
na madalas ginagawa ng mga DDS. So pasalamat na lang kayo at hindi onion skinned o balat sibuyas si President Bongbong Marcos. So ang ibig bang sabihin niyan, si Sara Duterte ay balat sibuyas? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.